Hello, mga ka-El Princey. New day, new order. So after natin ma-layout ang design na ilalagay natin sa ating bagong order, ito ay personalized na kandila ay piniprint ko ito gamit ang isang transparent photo paper. Ang size ng layout ay 1.5 by 2 inches. Sa isang A4 makakagawa tayo ng 25 pieces. So piniprint ko to gamit ang Epson L3210 pigment ink. Naka-matte Epson matte siya at high quality ang kanyang print setup. So after natin ma-print, ginugupit lamang natin ang mga transparent sticker. Okay lang na hindi pantay-pantay ang pagkakagupit natin sa ating sticker dahil nga ito ay transparent naman. So after natin ito magupit, ilalagay natin to sa kandila. Make sure lamang na ang ating transparent sticker ay mag-o-overlap sa isa't isa. Kasi hindi siya didikit kung sa kandila lamang natin ididikit ang ating sticker. So dapat ito ay mag-aabot ang kanilang dulo para sila ay tumikit at hindi kaagad-agad matatanggal sa ating kandila. Dahil bakasyon, isa na sa okasyon na dinadaluhan natin ay ang binyag. So itong order ni client ay gagamitin sa binyag na kanyang anak na mayroong 26 pieces na pinapagawa at 2 parents kandila at 26 na sponsored na kandila. So ang ginamit natin sa sponsored na kandila, ang size ay size 4. Tingnan nyo na lamang sa mga packaging ng mga kandila natin nabibili sa supermarket. So ito na ang ating finished product kapag nalagyan natin ng sticker ang lahat ng kandila. After natin malagyan ng sticker, naglalagay naman ako sa baba, sa bandang hawakan ng kandila ng abaka yarn. Ali lang naman na paglalagay ng abaka yarn, so ipapaikot lang natin siya sa bandang baba para mas secure na hindi siya maalis or bubuka. Nilalagyan ko ng glue stick ang ating abaka yarn. Sa abaka yarn mismo ako naglalagay ng glue stick at hindi sa kandila. Kasi dahil nga mainit ang glue gun or glue stick, ang tendency ay baka matunaw ang ating kandila at the same time ay hindi didikit ang ating abaka yarn. Mandali lang naman na paglalagay, papaikot-ikot lang natin siya, make sure lang na maayos ang ating paglalagay at mag-iingat lang tayo dahil mainit ang ating ginagamit na pandikit sa mga abaka yarn. After natin malagyan lahat ng abaka yarn ng ating kandila, ay nilalagyan ko din ito ng ribbon net or ribbon satin. Size ng ating ribbon na ginamit sa ating personalized kandila ay 1/2 inches na may haba na 11 inches para hindi tayo mahirapan sa pagbubuhol o pagre-ribbon ng ribbon satin. So ayusin lamang natin ang ribbon sa kanyang pagkakalagay. So ako ay naggagamit din ako ng glue gun dito para idikit ang ating ribbon at hindi ito magalaw-galaw. After natin malagyan, gugupitin lamang natin ang dulo ng mga ribbon para mas magandang tignan. Dahil Katoliko naman si client, pagdadagdag din ako ng accent sa ating personalized na ribbon. Naglalagay ako dito ng cross accessories para mas magandang tignan. So ito na ang ating finished product. Salamat!